Ang lahat pala ng ito ay nasa isip lamang ni Eferen. Dito ay ipinakita na si Eferen at nagsimula ng magsalita. Kanyang sinabi na may gusto lamang siyang itanong sa kanya. Hindi na nabigla si Dekelayan at kanya nang inaasahan na ito ay mangyayari. Iniisip naman ni Eferen na may kailangan siyang malaman kay Dekelayan. Kung naaalala pa kaya nito ang kanyang pamilya na Luna, at kung paano namatay ang kanyang ama dahil sa kanyang kagagawan. Ngunit dito ay nag-aalangan si Eferen na itanong ito kay Dekelayan. Naglalaro sa kanyang isipan, paano kung nakalimot na si Dekelayan? At baka bawiin niya ang desisyon ng komite para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit iniisip din niya na wala na siyang pakialam kahit bawiin ang desisyon, at paano nga kung hindi talaga maalala ni Dekelayan ang kanyang ama, tila mas masakit pa na malaman iyon. Nang bigla ay nagsalita na si Dekelayan at sinabihan si Eferen na hindi na niya kailangang itanong pa. At sinabi din ni Dekelayan dito na huwag siyang magsayang ng lakas para sa mga bagay na nakalipas na. Natahimik si Eferen dahil sa narinig. Sinabi niya na tama ang kanyang hinala, naalala pa rin niya ito at ang kanyang ama. Ngunit kung ganoon, ay wala siyang dahilan upang tulungan ito. At naisip din ni Eferen na kung nagiging responsable kaya si Dekelayan dahil sa mga nangyari, kaya tinulungan niya ito. O naaawa lamang ito sa kanya kaya siya tinulungan. Ngunit sa kabila ng lahat, gamaan ang kalooban ni Eferen dahil sa kanyang natuklasan na hindi pala siya nakalimot at naalala pa rin niya ito. Masaya na si Eferen dahil sa mga bagay na iyon. Sa ngayon, ay ayos na siya dito. Dahil sa pangyayari, makikita natin sa system window ang villain state overcome. At ito ay nagdagdag ng plus to store currency. Sa kabilang banda, habang si Sylvia ay pabalik na ng kanyang palasyo lula ng kanilang magarang sasakyan, maririnig na tinatanong ito kung ano ang nangyari. Kasunod nito, ay sinabihan din siya na wala na namang siyang dapat ikabahala pa sa batang iyon. Dito ay ipinapakilala sa atin na ang nagtatanong ay si Giltian von Ludwig Illeid. At siya ang head of the family ng Illeid Espermage. Sa pagpapatuloy ni Giltian, sinasabi niya na si Eferen ay may totoong talento, ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Makikita natin dito ang 10 taon ang nakaraan, sa araw ng pagsusulit ng kakayahan para makapasok sa paaralan. Ipinapakita ang batang version ni Eferen at Sylvia sa harap ng isang matandang lalaki na may ball ang crystal na labis na nagliliwanag at sinasabing ito ay imposible. Sa pagpapatuloy ng matanda, ay sinasabi na parehas daw sila na may kakayahan para maging archmages. Gulat naman ang mga nasa paligid at sinasabi na kung ano daw ba ang nangyayari at kung paano daw naging dalawa sa loob ng kanilang pamayanan. Dito ay ipinapakita na walang kamwangwang ang dalawang batang mage sa mga nangyayari. Dito ay makikita natin ang batas ng mga mages. Ang pinakamataas na antas sa mundong ito. At ito ay walang katapusan. Ang mga nandirito ay hindi kayang maabot kahit pa mismong emperor. Ang mga nasa ganitong antas ay tinatawag na archmages at nakaukit na ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Ngunit ayon sa nakagawian, 3 lamang ang maaring maging archmages sa isang panahon. Hindi mahalaga kung anumang uri o saan man dalubhasa ang isang mage. Yan ang kanilang batas na hindi matitibag. Sa panahon ngayon, bukod kay Demercon, ang 2 pang pwesto ay nanatiling bakante. Ngunit malamang na ang isa dito ay sa Magic Towers chairwoman na si Adeline. Sa madaling salita, si Sylvia o si Eferen, kabahagi ang kanilang pamilya, ay kailangang paglabanan ang natitirang pwesto. Kahit hindi na ipaliwanag, ay masasabi ni Sylvia na gumamit ng karahasan ang kanyang ama. Makikita natin dito ang nakaraan at ang ama ni Sylvia na sinasabihan si Kagan Luna na huwag na patuloyin ang kanyang anak sa paaralan. Noong panahon na iyon, ito ang dahilan kung bakit pilit ginigipit ng angkan ng Illids ang Luna family. At ito ay para lamang kay Sylvia. At ang kautusan ay si Sylvia ang gawing archmage at hindi si Eferen. Hindi lamang ito tadhana ni Sylvia dahil ito rin ang kanyang pangarap. Dito ay makikita natin ang alaala ni Sylvia sa pangyayari sa labas ng university na sinasabihan siya nito na kung nag-aalala ba siya na maungusan siya. Makikita naman natin ang pagkainis sa mukha ni Sylvia at sa isip ay sinagot na hindi, at minalas lamang daw siya dahil sa nangyari. Muli ay nagsalita ang head of the family Illids na si Giltian at sinasabi na wala na naman siyang dapat ipag-alala sa batang iyon. Ang dapat mong alalahanin ay si Dekelayan. Nagtaka naman si Sylvia sa sinabing ito sa kanya at nagpatuloy si Giltian. Sinabi niya na si Dekelayan ay hindi basta-bastang tao lamang. Sa pagpapatuloy, sinasabing maaaring wala lamang siya sa tamang pag-iisip ngayon, ngunit tinawag siyang henyo nung kabataan pa lamang niya. At maaari siyang umangat nang wala tayong kamalay-malay, at alam naman natin na siya ay mayroong ganyang kakayahan. Sumagot naman si Eferen sa kanyang isip at sinabing alam niya ito, at alam niya na ang kanyang professor na si Dekelayan ay nakita ang kanyang patibong.
Muling bumalik ang alaala sa pag-atake sa kanya ni Eferen sa labas ng kanilang university. Noong panahon na iyon, walang pag-aalinlangan niyang pinaglaho ang mana ni Eferen at bumuo ng isang patibong. Para kung sakaling magtama ang kanilang mga mana, ay magdudulot ito ng mas malaking pagsabog. Dahil kung mas malaki ang kaguluhan, ay mas malaki pa ang kanyang magiging problema. Ngunit nakita agad ni Dekyalayan ang kanyang plano. Kahit na sinuri niyang maigi kung mayroong palatandaan na may magic observation sa loob ng kwarto. Sa kabila nito, ay nagawa pa rin niyang pagkasunduin sila, kaysa sabihin niyang siya lamang ang may kagagawan nito. Makikita naman natin dito si Dekyalayan sa harap ni Sylvia na sinasabing, alam ko ang lahat, kaya kailangan niyo akong sundin. Sinasabi naman ni Sylvia na ito ay isang banta para sa kanya kaya kailangan niya na itong tanggapin. At ang buong akala niya ay si Dekyalayan ay isang taong mataas lamang ang tingin sa kanyang sarili na mayroong kakayahan na lagpas lamang ng kaunti sa mga karaniwang tao. Dito ay makikita natin si Sylvia na pawisan at nanginginig sa kakaisip kung anong klaseng tao ba talaga si Dekyalayan. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng mansion ni Dekyalayan, ay makikita natin ito nakausap ang kanyang driver na si Roy at sinasabihan na sila ay aalis na. Dito ay kanyang iniisip na tama talaga ang kanyang pagpili na suportahan si Eferen. At dahil dito, ay natanggal ang kanyang banta sa buhay at nakakuha pa ng store currency. Dito ay hindi niya inaasahan na ang isang baguhan na batang babae na naglakas loob na magtanong sa kanya ay si Eferen na. Pero malamang na dati pa siya nitong kaaway. Iniisip din ni Dekyalayan na malamang ay magkaroon din ng galit si Sylvia ukol sa nangyari. Ngunit wala siyang ibang maisip na paraan para kumalma ang lahat kundi ang pagkontrol sa dalawang ito. Sa ibang topic naman, sa loob pa rin ng kanyang sasakyan, iniisip niya na iwasan na lamang ang magaganap na pagtitipon. Ngunit mawawala ang pagkakataon niya para makakuha ng karagdagang store currency kung hahayaan lamang niya ito. Makikita natin sa system window ang side quest na pagdalo sa Flower of the Year event. At ang karagdagang store currency na plus 0.5. Kinakailangan niya na ng hindi bababa sa 5 store currency para magkaroon siya ng access sa shop. Iniisip niya na kailangan niyang munang suriin ang mga dadalo sa darating na pagtitipon na iyon. Makikita natin na nakarating na sa lugar ng pagtitipon si Dekyalayan at pagpasok pa lamang ay magalang agad itong binati ng mga taga-silbi. Makikita din natin ang mga bisita suot ng kanilang mag-agarang damit at sa kanilang itsura pa lamang ay mukha na itong mga matataas na uri ng mamamayan at ang mga itsura nito ay pamilyar sa kanya, lalong-lalo na si Ihelm dahil siya mismo ang nagdisenyo nito. Dito ay masasabi ni Dekyalayan na tama ang kanyang pasya na dumalo sa pagtitipon. Hanggang sa may nakapansin sa kanya at agad naman siya nitong kinausap. Makikita natin ang isang matandang nakasalamin na medyo panot na nagagalak sa kanyang nakita, si Professor Dekyalayan, at sinasabi niya na ang kanyang anak daw ay kanyang estudyante. Ngunit bago pa lamang niya mabanggit ang pangalan ng kanyang anak, ay pinagkaguluhan na ito ng mga tao at dinumog. Marami ang nagsasabi na nais nila itong makita. At dahil sa nangyaring ito, ay mukhang binabawi na niya ang kanyang pahayag kanina lamang na tama ang kanyang pasya na dumalo sa pagtitipon. Ngunit sa likod ng kanyang tenga ay maririnig ang isang boses na tinawag ang pangalang Ganesha at sinasabing nabasa nito ang lahat ng tungkol sa mga napagtagumpayan nito sa Continental Journal. Nagulat siya dahil sa narinig, ngunit muli siyang kukulitin ng matandang medyo panot at inaalok siya na kumain sa ibang lugar. At bago pa ulit niya maipakilala ang kanyang pamilya, ay tinanggihan niya agad ito sabay hanap sa boses na kanyang narinig. Sigurado siya, may narinig siyang tumawag kay Ganesha kanina lamang. Kailangan niya itong makita dahil siya ang may pinakamalaking papel para mabago ang istorya ng laro kahit na sa mga manlalakbay. At ito ang pinakamagandang maaaring mangyari sa kanya ngayon. Ngunit ang kanyang problema ay hindi niya ito mahanap. Alam niyang sa malapit lang niya narinig ang kanyang boses. Dito ay pipilitin talagang makita ni Dekyalayan si Ganesha anuman ang mangyari, ngunit ang hindi niya alam ay kanina pa pala ito nagmamasid sa kanyang likuran. Dito ay ipinapakilala sa atin si Ganesha, isang manlalakbay. Siya ang panlima sa pinakamalakas na karakter sa unang parte ng istorya.